ang C-130J Super Hercules na binili ng Philippine Air Force mula sa Amerika. Mahigit kalahati na ang nabayad. Ito nga po mga idol, ang pinakabagong transport aircraft na binili ng ating bansa. Yan ang pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka lang sa aking channel, huwag mong kalimutang mag-like, subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell button para lagi kang updated sa mga bagong videos natin. Ang Department of Budget and Management o DBM ay naglabas na ng ikatlong milestone payment para sa additional na air transport capability, partikular ang C-130J Super Hercules Acquisition Project para sa Philippine Air Force. Ang SARO o Special Allotment Release Order na dated noong March 26, 2024, ang Department of Budget and Management ay naglabas ng mahigit sa 5 bilyong piso o 22.6% ng kontrata. Sa kasalukuyan, ang Pilipinas ay nakabayad na ng mahigit sa 50% ng kontrata. Sa proyektong ito mga idol, ang Lockheed Martin ay magdi-deliver ng tatlong C-130J-30 Super Hercules Tactical Transport Aircraft para sa Philippine Air Force simula 2026. Kaya't asahan na nga po natin ang training ng Philippine Air Force pilots and maintenance crew. Ang Philippine Air Force ay may requirement para sa bagong heavy tactical transport aircraft upang mas palakasin ang kanilang fleet. Ito nga po mga idol ay isang requirement upang i-increase ang air assets ng ating bansa at palitan ang mga lumang eroplano ng Pilipinas. Kaya't ang Philippine Air Force ay humingi ng tulong sa Department of National Defense para sa acquisition ng additional na mga aircraft sa ilalim ng brand new Additional Transport Aircraft na kalaunan ay pinangalan ng Additional Air Transport Capability Acquisition Project, kung saan sa proyektong ito ay tatanggapin nga po ito ng 28th Airlift Wing ng Philippine Air Force. Sila nga po ay tatanggap ng 3 units ng eroplano. Kasama nga rin po dito mga idol ang Integrated Logistics Support Package. Kung matatandaan nga po natin mga idol ay 5 units dapat ang nakaplanong bilhin ng ating bansa, ngunit dahil sa kakulangan sa pondo ay naging 3 units lamang ang naaprubahan dito. Ang proyekto nga pong ito ay parte pa ng second list ng Horizon 2 Phase Projects ng Revised Armed Forces of the Philippines Modernization Program. Ito nga po ay nilaanan ng pondo ng mahigit sa 22 billion pesos mula sa original na pondo nito na 37 billion pesos. Ang acquisition mode dito ay US Direct Commercial Sale Procurement, habang ang pondo naman ay babayaran via Multi-Year Contractual Authority para sa unspecified number of years gamit ang General Appropriations Act. Nauna na nga pong nagbayad ang ating bansa para sa 15% initial payment noong June 10, 2022 na nagkakalaga ng mahigit sa 3.5 billion pesos. Sinundan naman nga po ito noong December 11, 2023 na nagkakalaga ng mahigit sa 3 billion pesos para sa 15% din ng kontrata. Kaya't sa kasalukuyan ay mahigit sa 52% na ang nababayad ng ating bansa. Inaasahan nga po ang unang delivery ng unang eroplano sa Pilipinas sa taong 2026. Bagamat medyo matagal nga po ito mga idol, ay ganoon talaga ang proseso, lalo pat mga brandong eroplano ang ating binili. Ayon nga po sa Kongreso mga idol, ay dapat pang dagdagan ang mga bagong eroplano ng ating bansa, partikular ang C-130J Super Hercules. Dahil ginagamit nga po ito ng militar, hindi lamang sa military operations, kundi pati na rin sa humanitarian assistance, disaster response, relief operations at search and rescue. Kaya't dapat nga pong matupad ang 5 units na dapat sanang bibilihin ng ating bansa. Kung magkataon mga idol, ay dadagdagan pa nga po ito ng 2 pang eroplano. Nakadepende na nga lang po ito mga idol sa pondong iaalat sa proyektong ito. Kayo mga idol, anong masasabi nyo? Comment down below for your thoughts and opinions. At yan nga lang po ang pag-uusapan natin ngayon mga idol. Maraming salamat sa panonood. Huwag nyo rin kalimutang mag-like at subscribe bilang suporta sa ating channel. Mabuhay kayo mga idol!